you are already serving your body. Anong pinakamahalagang bagay ngayon sa iyo? Tinatawag ka ng Diyos. Ialay mo yan sa paa ni Jesus. Dahil siyang hari. Dahil kung tinatago mo ang pera mo, ang kayamanan mo, para lang sa'yo, anong ibig sabihin? Naghahari-harian ka na. Amen? Kapatid, baka nakalimutan mo, tayo, ikaw, ay katiwala lang ng kayamanan. Amen? Sana kapag tinawag ka ng Diyos na mag-alay, nakikita mo may pangangailangan ng mga mahihirap. Nakikita mo may kailangan ipagawa sa simbahan. Sana magbukas palad ka naman at handa kang tumulong. Amen? Dahil kapag nakabukas ang iyong palad, ibig sabihin, handa kang tumanggap ng mas marami pang pagpapala sa Kanya. Amen? Pero pangalawa, sana magregalo ka ng insenso kay Jesus. Ang insenso po ay tanda ng ating dasal, ng ating pagsamba, ng ating pananalangin sa Diyos. Incense represent your worship, your praise, your prayer to God. And the good news is, when you worship God, it erases your worry. The antidote to your problems is praise. Kasi kapag sumasamba ka sa Diyos, nakakalimutan mo sarili mo. Hindi po ba? Kapag nakakalimutan mong sumamba sa Diyos, palagi mo na lang naiisip yung mga inaalala mo, yung problema mo, ang gamot, ang lunas para mawala yung iyong kaba. Sumamba ka. Focus ka kay Lord. Aalisin niya yung mga load mo. Aalisin niya yung bigat sa iyong buhay. Amen? Kapag sumasamba ka sa Diyos, makakalimutan mo anuman yung bigat ng iyong puso. Marahil hindi man magbabagong iyong sitwasyon kapag ikaw ay nagdarasal. Pero sa pamamagitan ng iyong panalangin, binabago ka nito, pinapatatag ka nito, at pinapabuti ka ng pagsamba mo sa Diyos. Amen? Always praise God, even in your pain, because you will remember that God is always good, sobra-sobra. Amen? At kahuli-hulihan, harinawa, magregalo ka din naman ng mira kay Jesus. Ang mira po ay parte ng ating sarili na dapat nang mamatay. Ang mira ay bagay na dapat alisin mo na sa buhay mo. Hindi na kaya hindi ka nag-grow. Kaya hindi bumubuti ang iyong nararamdaman. Kung hindi ka mamamatay sa iyong kasalanan, hindi ka magbabago. Amen? Kung hindi mo bibitawan ang iyong mga kasalanan, hindi ka isisilang muli